Yan, Kulik Suliman, ang malupit sa katotohanan. Pag-usapan natin mga kabunyog, itong matinding teleserye ng mga DDS vloggers. Nako, matindi ito. Ha? May mga pasabog po itong isang vlogger. Pakinggan natin itong Maharlika. Tungkol po dito kay Alputera. Sino ba yung Alputera na yan? Yung salitang Alputera, ano yan mula sa salitang alpot. Kabit. Salitang Bisaya, no? Ibig sabihin, alpot. Alputera, no? Kabitera, no? Sino ba itong tinutukoy na kabit-kabit o alputera ni Mayor Gongdi ng mga DDS? Ito ay ayon sa mga vlogger na DDS Ito ay hindi fake news. Ito ay talagang laman ng mga vlogs ng mga DDS mismo. Galing sa kanila ito at nagkakagulo sila ngayon. Talagang no? Sila mismo ang kumbaga sila nagkakagulo, no? Ngayon, papakinig ko po sa inyo yung mga sinabi nitong si Maharlika sa kanyang YouTube channel, no? Para walang fake news, magko-comment lang tayo. Exciting ito, pag-usapan po natin, tungkol po ito sa mga alputera ni Digong, ni Digonyo, kasi maraming mga pangalan lang lumilitaw na ibalita pa to sa politiko website tsaka sa bilyonaryo news channel. Di ba mga kabunyog? So, pakinggan po natin, Ang Pangulong Duterte, siya ang access ng team niya para guyuin or nagduyuin hindi naman natin maguguyo si Pangulong Duterte. I-take advantage ang Pangulong Duterte para pagkakitaan nila sa kanilang libro. Yan na. First hand information, tumigil na nga kayo dyan sa salamat PRRD ninyo. Utang ina, wala namang basbas yan. Sasabihin nyo, dinonate sa ganitong ganito ganyan. Wala pong basbas ni PRRD yan. Although, ang nagsasalita dito, itong si Maharlika, no? Itong si, anong pangalan nito? Clear ba to? Clear ang pangalan nito, no? Maharlika, isa itong vlogger ng DDS, dating Maka Marcos ito. Kaibigan nito si Lisa Marcos. Ngayon, ito talagang DDS, galit na galit sa Marcos. Ngayon, ito, sila nag-aaway. Pakinggan po natin, mga kabunyog. Bago yan, Boss Kulik Suliman, I miss you now. I back in Saudi. Shout out ako. Sabi ni Elmar Pernya, salamat Elmar Pernya, Chillax lang kayo dyan. Aldrin Renzo, Kabunyog Kulik, shout out po watching from Manila, Bilibid Prison. Salamat Aldrin Renzo, Nicolas Pilario, DD-shit nga kasi. Sila mga walang utak. Nabuang na ang mga DD-shit, sabi ni Eric de la Cruz. Hello, Ma'am Mila Bianino. O yan, pakinggan natin si Maharlika. Ito, pakinggan po natin yung vlog niya. Hindi yan biography ni PRRD. Yan ay mga salamat Eklabush. Ang sabi nga dyan tumigil kayo sa kaputahan ninyo lahat. Kayong team nyo. Ginagamit nyo si Alputera para makapag-photo-photo off kayo para nila sa kajotahan na yan. Dahil mismo ang PRRD walang basbas sa inyo. Yes, pumirma si Bongo, pumirma si PRRD, I think si Basti. Pero nice lang sila sa inyo. Gusto na ng gera. Kayo, ng team nyo. Kaya nyo pinagtatanggol ang Alputera at sinasabi nyong single ang Pangulong Duterte, wala kayong pakialam na masaktan nyo ang kanyang common law wife, masaktan nyo ang kanyang anak, dahil sarado ang utak nyo kay Alputera, dahil yun ang nagbibigay sa inyo ng access ng perks kay Pangulong Duterte at sa permapit ng libro na pinagkakitaan nyo. Utang ina nyo lahat kayo. Diba? Tumigil ka na. Yan talaga nagmumura po si Maharlika dito Ang kalaban niya, yung mga kapwa niya po, DDS vlogger. Ito po. Reset. Pangalanan na kita. Dahil tumawag ka kay Harry Roque, tumigil ka na, Trixie. Dahil pinagkiusap kayo kay Harry Roque na kausapin ko si Alputera. Do you think di ako takot pangalanan kayo? Mga poking ina ninyo? Wala tayo kasing popcorn, Pag-usapan natin to, kasi talagang
ito'y may kinalaman kay Duterte, no? Yung sa, ano niya, yung gulo ng mga DDS. At sino ba yung Alputera na yan? Kasi maraming, papaliwanag natin mamaya. Pakinggan muna natin si Maharlika, no? Prisiano Gaudicos, good evening sir, watching from Bohol. Noli Honor Ang, ito po, pakinggan natin. Sige nga, para saan kayo? Tumawag ka. May recording ako dyan. Pangainan nyo? Ano ngayon? Sige nga. Trixie. Ayaw niyong umamin. Dahil sa Alputera na yan. O Crisette. Ang sabi pa nga dyan, buti pa sila. Sabi pa, ayon sa ating informante dyan, di ba? Buti pa kayo kumikita. Ano ba? O para ba kayo tagyari? Ayan ngayon, si Alputera, pinakita ang private party Pangulong Duterte. Yun. Ayan, tama ba yan? Sige nga. Akala niyo naman, takot ko in-name drop yung mga yan. Ay na, duwag naman kayo. Iyak kayo doon sa tuwad committee. Diyos ko po. Magkakasama tayo sa laban, awang-awa ako. Di ba, nagbayad pa nga, Cathy, nag-drop na kita. Ito, doon na natin to. Cathy Binag, in-name drop na kita. Para malaman ng taong bayan. Di ba tinulungan kayo ni Cathy? 200, I'm not sure, baka magkamali ako ng figure. Dahil gusto nyo, labanan natin yung mga tangin ng mga abante na yan, dyan sa UWAD committee na yan. Nagbigay ng pera si Cathy sa inyo para mag-file kayo ng case. Dahil isa tayo, may group chat po kami dyan eh. Nalabanan natin yung mga hinayupak dyan sa UWAD committee na yan. Anong ginawa nila? Nakipag-friendship? Mga ulul? Binigyan na kayo ng nagbayad na si Cathy para sa, what's that? Retainers fee sa lawyer. Di ba umatras kayong mga duwag? Bakit kayo umatras? Kung matatapang kayo. Kung gusto nyong labanan natin, ang mga bangag. Nagbayad na yung tao, pera niya. Nagpagkakausap tayo, nasa chat ako, sabi ko, kailangan labanan natin mga demonyong UWAD committee na yan. Tapos, binigyan na kayo ng, nagbayad na ng retainers fee, ng lawyer's fee? Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto nyong labanan ang mga bangag, kung gusto nyong labanan ang mga matos, Crisette, sumagot ka. Trixie, sumagot kayo dalawa. Huwag nyong i-deny na kinausap niyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag nyong ibahin ng kwento. Dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika, at ayusin even before the kaguluhan. Gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ako. Puro kayo pahaging kadyutangan. Nagmamakaawa kayo sa akin. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpotera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte. At si Alpotera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Di ba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, di ba? Nagtatalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte, salamat, PRRD, biga-biga, Alpot pakutot. Tama ba? Dahil pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? Pinakita ba niya lang sa'yo? Hindi ko alam kung pinakita sa inyo. Sumagot kayo ha? Tapos ganyan kakalabanin niyo yung si Hanilet. At i-justify ninyo. Kung may mga utak kayo na kiniklaim nyo, abogado, matalino kayong kaputahan, bakit yung i-justify na single si Pangulong Duterte? Yan ang katotohanan yan. Ayaw nilang kasuhan. Ang isa lang, may nagkaso lang dyan, isa kay, sa tuwad kung sino ba yon si Barbers.
Pero iba mga duwag kayo. Kaya nga sabi ko nga kay Cathy, sis, I'm sorry, I have to name her. Alam mo naman, ikaw, matapang ka din. Ano sabi ko, bakit hindi ba? So, yan po ang vlog ni Maharlika, no? Malalim tong away ng mga DDS na ito, no? Saan ba nagsimula ito, mga kabunyog, no? Paliwanag ko lang. O, bago natin ito galing mismo sa mga DDS, ha? Pero bago tayo magpatuloy, Francis Tesorero, good evening, Kakulek Suliman. O, viral mga DDS na matatalino, sabi ni Grace Recto Mirasol Palencia. Overhead Star, mga ulol, pera-pera lang naman ang lakad nyo, mga DD-shit kayo. Kokoy Season, ang tindi, sabi ni Kokoy Season. Ernesto Guanyas Binadas, magandang gabi, Sir Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan. Salamat, Kabunyog Ernesto. Oh, di ba, paano nag-umpisa tong issue na to? Ito pong si Maharlika, nag-vlog siya. Ang sabi ni Maharlika sa vlog niya, meron daw, ang term niya is alpotera. Ang tawag niya alpotera. Ito daw si alpotera, kasi yung salitang alpotera, sinearch natin sa Google, tsaka nagtanong-tanong tayo. Salitang Bisaya, yung alpot. Alpot, ibig sabihin is, kirida, o parang gano'n, kirida, kabit. So, alpotera, kabitera. In short, kabit. So, sabi ni Maharlika, ito daw si alpotera o si kabit, ay pinituran yung private part ni Mayor Gongdi. Parang picture scandal ito, no? Pinituran yung mga private moments o putotoy. ano nyo dyan? Yung private part ng kanilang Tatay Digonyo. At ipinakikita daw sa kanyang mga kausap, sa mga politiko, sa mga kausap nung alpotera. Ngayon, sino yung alpotera? Yan ang tanong, sino yon? Ngayon, yung lumabas po sa Bilyonaryo News Channel, ang pinapangalanan doon na tinutukoy ay itong si Girly Balaba. Ayon doon sa mga yung report ni Corina sa Bilyonaryo News Channel, Yung Girly Balaba, yan yung councilor ng Cagayan de Oro City. Na sa isang okasyon tinawag din ni Sara Duterte na mami. Kumbaga parang public knowledge na ito ay girlfriend ni Duterte, yung Girly Balaba na yan. So, kahit po si Baste Duterte may ganong post na may mga balita, parang pabor si Labaste dito kay Girly Balaba. Ayon dun sa mga balita. Di ba? Kasi, talagang public knowledge, no? Ngayon, ang sinasabi ng Maharlika, hindi naman yun yung tinutukoy kong alpotera. Hindi naman si Girly Balaba, na konsehal ng CDO. Kasi itong Girly Balaba, parang ex-girlfriend ni Gongdi, no? Talagang matulis si Gongdi, no? Oh, sabi ni Maharlika, hindi yan yung alpotera na tinutukoy ko. Ang tinutukoy niya daw na alpotera, yun daw may access kay PRRD na umaaktong NARS o yaya, di ba? At yun daw yung nagbigay ng rosaryo kay PRR, nahawa ko dito sa mga DDS vlogger. Kasi PRRD tawag nila Dito kay Gongdi, Dito kay Gongdi yung nagbigay ng rosaryo kay Gongdi. Nung si Gongdi ay inaresto nila General Torre, di ba? At dinala nga sa dahig. So yun daw yung si alpotera. Kaya ang title ng kanyang ang title ng kanyang vlog dito, ang kwento ng Rosario, Alpotera Teleseries Part 3. O ganon. So yun ang niya. Sa ibang mga post tsaka vlog, tinutukoy po kung sino yung alpotera. Even sa comment section. So doon po, may mga vlogger tsaka DDS nagpo-post ng pangalan. Nakalagay po doon sa social media. At ang pinapangalanan po nila na alpotera, yung si Jasmine Egan, si Justice Egan, Jasmine
Egan na protocol officer ni Duterte. Kung sa may mga picture talaga, yung babae na nag-a-assist kay Duterte, yung kanyang protocol officer o sinasabi close aide, na talagang yun daw yung Alputera. Ayon dun sa mga post ng mga DDS din at mga sa comment section. At yun lang naman din yung nagbigay ng rosaryo, nakitang nag-abot ng rosaryo kay Gongdi. So, lumalabas, si Alputera, ayon dun sa mga post, ay si Jasmine Egan. Hindi yung girly balaba, di ba? Ganito po yan. Bakit lumala yung kwento na yan? Kasi nung una, galing lang kay Maharlika yan eh. Ngayon, nagalit yung mga DDS na iba. No? O, nagalit yung mga DDS. Bakit sila nagalit? Yung ibang DDS vlogger kay Maharlika. Ang sabi nung sila Joey ba yun? Sila ano? So sinasabi nung ibang mga DDS vlogger, sana hindi mo na yan binlag kasi private life yan ni Mayor, di ba? Kumbaga na-iskandalo yung mga DDS kasi nga sinasabi ni Maharlika, kinukunan ng picture, may picture si Duterte ng mga private parts niya. Talagang no? What comes around goes around. Naalala natin yung mga pambabalahura ng mga DDS kay Laila de Lima, yung peking sex scandal, di ba? Peke na sex scandal. Pero this time, yung mga picture ni Duterte, nasa kama daw, nasa CR, may mga picture daw ng mga private moments o private part. Di ba? Private part, no? Naalala natin, yung mga DDS sinasabi, nako, dapat itago yon kasi personal na buhay yun ng kanilang Mayor Gongdi. Naalala lang natin, nung panahong si De Lima ay pinapakalat yung peking scandal, peke na sex scandal, sex video, peke po yun, gawa-gawa, kitang-kita doon sa video, peke. Pero ang mga DDS, siging palakpakan, tawanan, di ba? Ngayon, bumabalik sa kanila. O, paano yan ngayon? Merong mga private moment na napicturan yung inyong tatay Digonyo, tapos sasabihin nyo, private kasi. Ang napaka-impokrito ng mga DDS, di ba? O, paano yan ngayon? At itong balitaan nito ay hindi naman galing sa kakamping o dilawan o sa mga sinasabi nilang mga bangag vloggers na mga loyalista. Ito ay galing mismo sa isang DDS vlogger na si Maharlika na pinaninindigan niya. Di ba? Oh, di ba? Oh, ngayon, paano po lumaki itong issue na to? Dahil itong lumaki ang issue na ito nung nag-post po si Kitty Duterte, yung anak ni Duterte kay Hanilet. No, si Kitty, nag-post po itong si Kitty, no. At doon ay parang hinamon niya yon kung sino yung babae na yon. Kumbagay talagang sinasabi doon sa post ni Kitty, kung yung nanay ko mabait, ako, ibahin mo ako. Ako, Duterte ako. So, galit si Kitty doon sa nagpapakalat na nagsasabi na tao na may relasyon siya. Yung tao na yon ay nagpapakalat na may relasyon sa kanyang tatay. Di ba? Yun po yun. So ngayon, na-iskandalo na itong mga DDS, nagkampi-kampihan na. So lumalabas, itong may grupo si Maharlika ng mga vlogger na kakampi niya, at ang kalaban niya nga, yung sila Crisetio, yan, binabanatan niya si Trixie Angeles, dyan po sa kanyang vlog. Yung marami pang mga vlogger na DDS, hindi ko na sasabihin ng pangalan. Pero ano po yun? Kumbaga, isa rin sa mga punto nila dito, si Amy Marcos. Ang sinasabi ni Maharlika, mukhang bayaran. Kumbaga parang may punto na si Amy Marcos ay hawak ni Amy Marcos itong mga vlogger na to kasi mga paborto kay Marcos, kay Amy, di ba? May paksyon ni Duterte na ayaw kay Amy Marcos. Ganun po yun. Meron namang may gusto kay Amy. So, nagkakagulo-gulo sila. Nagkakabuhol-buhol sila. Meron ding mga vlogger na parang tinitira ngayon si Hanilet at si Kitty. Yung galit na galit si Maharlika doon. Si Maharlika naman, inaakusan ng mga DDS vlogger na ito ang talagang sumisira sa mga Duterte.
Dahil ito daw ay dating Marcos loyalist. Di ba? So, tayo, alam nyo, ano tayo eh. Wala naman tayong pakialam sa away nila kung tutuusin. Pero ang kino-call out lang natin dito, nakita nyo po ang balahura, double standard nitong mga DDS. Lahat kasi sila, nagkakaisa na dapat daw, hindi pinapahiya ang kanilang mangkanor. Actually, binabatikos itong si Maharlika, ito daw ang nagpauso ng tawag na mangkanor, di ba? Ngayon, ang sinasabi ng ibang mga DDS dito kay Maharlika, parang ito yung sumisira. Sinasabi naman ni Maharlika, ang mga sumisira naman dito, ang mga sumisira naman dito kay Duterte, ito mismong si Maharlika. So, ganun po. Sa makatuwid, itong kanilang kwento, yung kwento na yan ng larawan o picture ni Duterte na private parts, yung mga private moment ni Duterte na nakukunan ng Alpotera, nagpapatunay na talagang dikit na dikit tong Alpotera na to kay Duterte. At ang sinasabi nga ni Maharlika, bakit si Hanilet at sila Sara Duterte hindi nga nakapasok doon sa Villamor Air Base, si Sara Duterte, sila Hanilet. Pero ito nakadikit. Nandun siya nung time na yun. Pinalalabas ni Maharlika, ito'y parang tanim. Tinanim ito ng kampo ni Marcos, nagbibigay ng impormasyon. Ganun ang sinasabi ni Maharlika. Nagiging spy itong Alpotera na ito. Na ito'y napakalakas sa mga DDS. Pero ito'y spy ng Malacanang o ni Lisa, tawag ni Lisa Tanas di ba? Yun ang tawag ni Maharlika kay Lisa Marcos Lisa Tanas, tas kay Bangag. Parang tanim yan. Tapos ito ang nagbibigay ng impormasyon sa kampo ni Marcos, itong si Alpotera na pinapangalanan nga sa ibang mga post, ayon sa ibang mga vlogger at DDS post, ay itong si Jasmine Egan. Egan ba o Egon? Yung po ang sinasabi. At ito'y taga Bacolod base ba ito? Iloilo, no? So, yan. Si Maharlika din magpapahamak sa kanila, sabi ni Victoria Rulia Galvez. Actually, wala naman tayong pakialam wala tayong pakialam dyan na kabunyog Victoria, no? Ang sa atin lang, nagkakagulo na po mismo yung mga DDS vloggers. Ako naman, hindi rin ako sang-ayon na yung mga pribadong bagay ng tao binubulgar. Hindi naman dahil sa politika o kung ano pa man, mali naman yun Malinaw yung ating prinsipyo dyan. Kung nagko-komento tayo, hindi dun sa mga pribadong bagay na walang kinalaman sa interes ng bayan. Di ba? Kagaya nga yung mga DDS ngayon, sabi nila, yung private moment daw, yung private life ng kanilang Mayor Gongdi, wag na daw pag-usapan. Kasi napaka-pribado, di ba? Napicturan. Ako, hindi naman ako sang-ayon na ibulgar pa yan kung meron man yan. Ang sinasabi, meron daw. Sinasabi ni Maharlika, pinipicturan daw yung private part ni Duterte at parang pinagyayabang nung Alpotera sa kanyang mga kakilala. Isa nga dun sa para napakitaan nun, itong sila Maharlika. At siya daw ay meron saksi, di ba? So, ang sinasabi ko lang dito, napaka-impokrito nitong mga DDS. Sapagkat nung panahon ng kabastusan ni Duterte, yung kampo ni Duterte, lalo po, naalala ko yung peking video scandal ni Laila de Lima, pinagpipiestahan ng mga DDS. Di ba? Naging boyfriend daw si Dayan, di ba? Inamin ni Laila de Lima yun. Talagang pinakita na si de Lima yung masamang babae. Di ba? Kabit siya ni Ronnie Dayan. At meron pa silang video scandal, peki naman yun. Ngayon naman gusto ng mga DDS. Ayos lang daw yun dahil kilala naman daw nila ang kanilang tatay Digonyo na babaero. Di ba? Napaka-ipokrito nitong mga DDS na ito. Pagdating sa kanilang tatay Digonyo, kahit yata
ilang babae pa o ilan ang anuhin ito, gawing kabastusan, ay tanggap ng mga DDS. Ha? Ganun po. Ito, yun lang yung kino-call out ko sa issue na ito. Hindi naman ako interesadong makita yung private part ni Gongdi. Hindi tayo bababa sa ganyan level. Hindi tayo ganyan. Ang sa atin, yung sa issue ng bayan. Ha? At nakikita natin, itong mga DDS na to, nag-aaway-away po sila. Ang sinasabi nga ni Marlica namemera lang. Kumbaga, pinagkakakitaan si Duterte nung grupo ni Crisette Chu, yung gumawa daw ng libro. Ang tindi, di ba? Ng mga banatan nila sa isa't isa. Nung nakaraan lang, nag-away din si yung si Roque, tsaka yung isang vlogger, yung Alvin, di ba? Away-away din sila dun sa dahig, di ba? So, ito makikita nyo mga kabunyog, mga kababayan, may mga sila kumbaga paksyon-paksyon. Ha? Paksyon-paksyon sila, no? O, sabi ni Bilsog Batak, namamaalam na kasi si Dutae at maraming gustong mabiyayaan ng nakaw na yaman in trillions of pesos. Agawan ng mana yan, for sure. Tayo, alam nyo, ang buhay ng tao, Diyos lang nakakaalam niyan. Hindi naman tayo dumadalangin na si Duterte mamatay. Diyos lang nakakaalam niyan Di ba, kabunyog, Bilsog, Batak. Ang gusto natin, katarungan. O di hanggat buhay si Duterte, harapin niya yung kaso niya sa ICC. Di ba, yun lang yun, katarungan. Para dun sa mga biktima ng crime against humanity. Yung mga pinatay na tao. Ha? Na yung mga pamilya ng EGK victims, nangingi ng katarungan. Yun yung gusto natin. Ngayon, kung si Duterte mamamatay o kailan mamamatayan, Diyos lamang ang nakakaalam. Kung meron mang video scandal si Duterte o picture, hindi tayo interesado doon. Dahil wala yung kinalaman sa issue ng bayan Hindi tayo gagaya sa mga DDS na mga bastos at mga balahura. Di ba? Kaya lang, ang sinasabi natin dito, ito ang dahilan, nag-aaway-away ang mga DDS. Doon sa binulgar ni Marlica na kinukunan daw ng picture nung Alputera o nung kabet yung private moment o private part ni Duterte. Di ba? Kumbaga sila mismo nagboboljakan talaga. Dogfight, nagkakagatan sila. Ha? Ayos yan si Marlica. Mga tanga kasi kayo nag-aaway-away, sabi ni Cheryl Pacheco, di ba? O anong masasabi ng mga DDS dito? O, di ba? O, Daxi Ortega, hello po, good evening. Ano topic natin? Ito nga, yung away po. At ang matindi rito, kahit yung personal po ng mga Duterte, mukhang may kiskisan Kasi si Kitty Duterte, syempre, sympathetic siya sa kanyang ina, na si Hanilet Abansenya. Kung nababalitaan nila na yung may kulasisi ang kanyang tatay, syempre, masakit yan sa parte ni Kitty. Nanay niya yun di ba? Ha? Sa punto na yan, naiintindihan ko yung Kitty Duterte. Pero, again, ang sinasabi ko dito, yung pagiging ipokrito ng mga DDS, pagdating sa ganitong mga issue. Dahil yung ginawa nila kay Laila de Lima, na hiniya yung pagkatao ni de Lima, hiniya yung pagkababae ni de Lima, gamit ang mga peking sex video, yung relasyon ni de Lima kay Dayan, di ba? Tapos ngayon sasabihin nila, wag nang pag-uusapan, di ba? O paano ngayon yung pagkumalat yung picture na yan, di ba? Di ba, Ma'am Meday Guzman, good evening, Sir Kulex, salamat. Good evening, Kulex, and to all, gusto nga sila isama ni Digong sa impyerno. Di ba? Di ba mga DDS? Wala. Bakit walang nagko-comment dito na DDS, di ba? Anong masasabi niyo mga DDS? Hala, ang sama pala ng meaning. Alpot means is malandi. Malandi or something kabit or ganon, yun ang ibig sabihin ng alpot di ba? Daxi Ortega, Rolando Chuka, good evening Kabunyog. Richard Atienza, ang gulo nila. Di ba? Ngayon, ang sinasabi dito ngayon,
Paano na si Gongdi, matanda na daw. 80 years old na. Yun na nga eh. Matanda na, marami pang katarantaduhan sa kanyang sarili, di ba? And yet, sinasamba ng mga DDS, okay lang sa kanila. Meron pa nga doong comment na sabi ng isang DDS, okay lang daw na siya, kaibig-ibig daw talaga si Duterte. Okay lang daw na siya, mahalin din siya ni Duterte. Isipin nyo yan, di ba? Toots Gia, good evening. Salamat. Cristeta Dantes Gonzales, good evening po, watching from Bataan. Salamat, Cristeta Dantes Gonzales. Di ba? Kaya tayo dito, ilan na yung kabit ni Duterte na lumitaw na? Kasi ang original na asawa ni Duterte si Elizabeth Zimmerman. Yan yung nanay nila Sara, ni Polong, ni Baste. Tapos yung nakaraan dun sa may yung PCSO, si Garma, si Royina Garma. Sinabi ni Montulfo, syota din ni Duterte. Kaya malakas kay Duterte yun. Na-appoint po sa PCSO, di ba? Si Royina Garma. Na-involve din po sa mga payo-payola dyan sa EGK. Di ba? Si Royina Garma, sinasabi ni Montulfo, babae ni Duterte yun. Ngayon naman, yung Girly Balaba din, yung councilor ng Cagayan de Oro, inendorso pa po ni Sara Duterte ang Girly Balaba na yan. At ngayon naman, itong si Alpotera, na ayon sa mga post po ng mga DDS mismo, ay tumutukoy dito kay Jasmine Egon. Di ba? Yung senior protocol director ni Duterte. Kumbaga, ang trabaho kasi niyang senior protocol officer, kung sino yung lalapit kay Duterte, dapat dadaan sa kanya. Kumbaga, siya talaga yung may access kay Duterte kung sinong kakausapin. Yung physical na nag-aasikaso kay Duterte, may mga video, pinupunasan pa ni Jassy pangalan niya dun sa Facebook yung inaalagaan niya si Duterte, di ba? So talagang siya close aid o sabi nating nurse or what? Yaya, di ba? Good evening Kabunyog Kulex, Sunny Baril. At ang sinasabi, ayon dito kay Maharlika, itong si Jasmine, ito nagbibigay ng pera. Nagpapamudmud to ng pera. Ang tindi, no? Saan galing ang pera? Yan ang tanong. May sinasabi si Maharlika na 30,000 euros. Saan galing? Galing ba yan kay Amy Marcos? Kasi ang pinalalabas dito ni Maharlika, ito daw si Jasmine Egon, itong si Alpotera, ang spy. Parang deep penetrating agent. Yung spy ng mga Marcos sa mga Duterte. Di ba? Di ba? Sinasabi din dito ni Maharlika, ito namang ibang mga vlogger, kagaya nila Crisetio, yung mga yan, ay under dito kay hawak ni Alpotera. Di ba? Di ba? Ganun po yun. Kaya ang gulo nila, no? Laglagan talaga sila to the max. Wilpie Pampilon, good evening, Sir Kulex, Playboy, Tatay Diggs nila. Sabi, kawawa daw yung bang kawawa, di ba? Kayo talaga mga DDS, Mangkanor Robert De Villa Umali. Galit na galit kayo mga DDS sa salitang Mangkanor no? Sabi nung mga DDS na ilang vlogger, ito daw si Maharlika ang nagpauso ng Mangkanor na tawag kay Duterte, no? Si Mangkanor talaga, no? Good evening, Kulex Saliman. Keep up the good work. God bless. Salamat. Hugo P. Dictado, di ba? Angel de la Guardia, para sa akin, hindi na mahalaga ang kabit ni Digonyo. Mahalaga makonvict si Sara at maaresto sila Bato. Tayo, tama naman yun, Angel. Wala tayong pakialam kung sinong gustong kabitin ni Digonyo dyan, di ba? Ako, wala naman tayong pakialam Ang kinokomentaryo lang natin, dahil nga dyan sa mga kabit-kabit Alpotera nagkakagulo yung mga DDS. Kumbaga, lumulubog po lalo yung bangka nila Sila nag-aaway no? Talagang itong mga nakaraang linggo, sunod-sunod yung mga balita na dagok sa mga DDS. Napakarami po mga balita talaga na
hindi pabor sa mga Duterte, no? 'Di ba? Mike McCoy, naglalaglagan ang mga DDS. Kaya kahit yung mga DDS followers, yung mga na kanya-kanyang kampihan din no? Yung iba galit kay Marlica, yung iba kampi dito. O, 'di ba? Pero meron din mga DDS po na mga vlogger na tinitira si Kitty Duterte at si Hanilet. Isipin niyo 'yun, ha? Ganun po katindi yung sigalot na mga DDS, no? Kaya wala bang DDS dito? Mukhang gusto ko sana makabasa ng mga comment ng DDS dito, no? Ha? Kate malandi daw ang meaning ng alpot. O, di ba? Kate malandi, oo. Alpot means pokpok sa Ilonggo, sabi ni Jeline Escantilla. Pokpok ba ibig sabihin ng alpot, o, di ba? Hostess, sabi naman ng isa, no? Oo. Kung pokpok man yan, kabit man yan, hostess, di ba? Idamantes, good evening, Sir Kulex. Di ba? Wala tayong pakialam. Ang sinasabi lang natin dito, ipokrito ang mga DDS. Dahil gusto nila, itago na lang yan. Kung sinong alputera na yan ni Digonio, yung private life daw ni Duterte, private naman daw yon. Bakit yung kay De Lima, kinakalkal nyo, pinagtatawanan nyo? Kung ganyan naman pala, di ba? So, yan, makikita ninyo, no? Talagang karma is digital. Kumbaga, bumabalik po talaga ang karma sa kanila. Talagang na-expose, di ba? Lahat ng sinasabi nila, matanda na daw si Duterte, ugot-ugod na. Bakit may mga ganyan pa? Ba't may mga alput pa yan? Matanda na pala yan Bakit nyo pa pinatakbong mayor ng Davao? Pero nung nakalaya po yan, ubod ng yabang sa Quadcom. Ubod ng yabang sa Kongreso tsaka sa Senado nung pinatawag yan. Di ba yung mga salita ni Duterte? Galit na galit pa siya kay Trillanes. Babatuhin niya ng mic. Di ba? Ubod ng yabang ni Canor. Bakit ngayon? Paawa naman, di ba? Angel de la Guardia, matindi pinsang kong DDS galing pang US. Pumunta lang ng The Hague para sumali sa rally para kay Digonio. Mahal na mahal nila si Digonio di ba? Ganun lang yan naman Angel de la Guardia, no? Karapatan nila yan. Kaya tayo, sabi natin, tignan nyo na lang, di ba? Ngayon, nabubulgar yung mga yan. At ano nga yan, talagang hindi pa titigil ang away ng mga DDS. At ang matindi dito, at least ito, hindi ito nang galing sa mga anti-Duterte Itong kwento na to, hindi galing sa atin. Hindi galing sa Dilawan, hindi galing sa mga pink, kakampings, hindi galing sa bunyog. Hindi to galing sa mga anti-Duterte. Hindi rin galing sa mga Marcos loyalist yung mga kwento na yan. Yan mismo ay galing mismo kay Marlica na isang DDS vlogger. Di ba? Yung mga picture na yan ng private part ni Duterte. Di ba? Habak Pandan, good evening Kulex, salamat. Kaya nga, sabi ko naman sa inyo na darating ang panahon, kahit anong ingay ng mga DDS sa social media, sabi nila, malakas sila, hindi po, darating ang panahon ng katotohanan, ma-expose talaga ma-expose. Kaya, sino ang gumagawa ng mga ganyan? Paano lumilitaw yan? Kapalaran. Kumbaga, kusang lumilitaw lulu daw, sabi ni Mang Canor, sabi ni Alexander Dinola. Tapos na ang weather nila, sabi ni Sunny Baril. Di ba? Ngayon, anong pakiramdam ni Hanilet, ni Kitty Duterte? Nagagalit siya kasi nabalitaan niya, may nagkiklaim na syota ng tatay niya. Alam naman daw niya kung ano ang pananaw ni Duterte sa mga romantic relationship, di ba? Kilala daw niya ang tatay niya, di ba? Ikaw naman, Kitty, kilala mo pala ang tatay mo, di ba? Siguro, ang masama ang loob nila, bakit si Alputera nakapasok doon sa tarmac, doon sa Villamor Air Base, samantalang, halimbawa, sila Sara, hindi nga nakapasok. Napaka-special naman yan, di ba? What you sow is what you reap, sabi ni Roberto de Villa Umali, di ba? Kaya, tayo naman, hindi na tayo, interesado ba tayo makita pa yung mga picture na yan ni Duterte, yung private part niya? Wala, hindi tayo interesado dyan. Kababuyan na lang yan na bakit mo ipopost pa yan. Hindi tayo ganun Hindi tayo bababa
sa ganyang napakababang level. Di ba? Hindi naman tayo interesado doon sa mga picture-picture, yung mga private part ni Gongdi. Ano naman papala natin dyan? Di ba? Si Gongdi lang naman yung bastos eh. Ha? Pati yung laki ng ari niya, gapuso daw. Di ba? Mga public statement ni Gongdi yan. Ha? Di ba? Ganun ang mga public statement niya. Yung ari niya, gapuso. Di ba? Ganun yan eh. So, tayo, hindi tayo bababa sa ganun level. Ang sinasabi lang natin, ganyan nag-aaway ang mga DDS. Ha? Si Garma, selos niyan. Kaya nga, ilan na isyota ni Gongdi na nabulgar. O di si Garma, yung taga CDO, si Girly Balaba. Tapos naman ngayon itong si Alputera, no? Kaya ano yan? Oh, ganyan ang mayor nila eh, di ba? Oh, good evening Sir Kulek, sabi ni Butiki Panelo, malakas pa rin si Inday. Wala pa rin daw pang tapat. Ay, ewan natin kung malakas yan, alam niyo naman yun si Panelo. Panelo na talaga yan eh, di ba? Ha? Good evening, di ba? Ruel Cabisares, di ba? Panelo na yan eh. Pero isang araw, binoljak ni Panelo si yung Duterte Youth, di ba? Ha? Si Panelo, binoljak yung Duterte Youth, di ba? So, mabigat talaga tong pinagdadaanan ng mga DDS. Mukhang lahat ng balita hindi pabor sa kanila, nag-aaway-away pa sila. Si Roque, sinabi ng DOJ na deny po yung asylum. Itong Duterte Youth, hindi pinroklama, tapos binabanatan pa ni Roque. Palpak po yung naging yung petition ni Koopman sa interim release, hindi pa rin na-approve. Isipin nyo, sunod-sunod yung dagok ng DDS. At sinulatan na po ng ombudsman si Sara Duterte, di ba? Doon naman po yun sa committee report ng House. Ha? Di ba? Kumbaga, ang daming problema ng mga DDS. Dumagdag pa tong si Marlica. Dumagdag pa po yung mga away-away nila. And sooner or later, talagang sinasabi, nakaamba rin yung arrest warrant ng ICC kay Bato. At pwedeng si Bongo at pwedeng si Sara Duterte din ay ma-issue ng warrant of arrest. At ang matindi dyan, ang na-appoint na PNP chief, si General Nick Torre. O di ba? Kumbaga lahat ng mga balita po ay talagang ngumangal-ngal ang mga DDS. Tas ito pa. Di ba? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Kumbaga, tayo naman dito, tayo, di ba? Talaga naghihintay lang tayo ng mga balita. Wala naman tayong effort. Talagang naglilitawan yung mga ganyan, di ba? Oh. Kaya yun po mga kabunyog, mga kababayan. No? So, yan lang. Kinukomentaryoan lang natin. Nagkakagulo na po ang mga DDS. Kahit ang mga DDS po, nalilito sila. Kung kanino sila papanig, ano? Nalilito po yung mga DDS kung kanino sila papanig, no? Oh, di ba? So, Kulek Soliman, ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kababayan. Tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.